Manila! Ikaw ba'y nalulungkot, naiinip, nababago? Ikaw ba'y Papagod, araw-gabi, puro kayo. Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago. Tara na, kahit tayo kasama ang pamilya. Barkada at buong grupo para mag-enjoy ng todo. Halika, kahit tayo. Kahit tayo mga kasama, tampok po natin ngayong umaga ang bahagi po ng Pampanga sa Pangkahatay Central Luzon Region 3. At kasama Joy, mahalaga na mabigyan natin ang tungkol sa Pampanga Festival. Ayan, at syempre nasa linya ho natin si Regional Director Ronaldo Chotuico. Ayan, may kaugnayan sa Pampanga Festival. Nagsimula na ito kahapon, binuksan kahapon. Okay. Ayan, September Congratulations. 21. At hanggang kailan kaya itong festival na ito. Good morning, Director! Welcome po sa Good Morning Metro Manila program. Yes, Si Joy po Sorry, to, at saka si Sir Daddy, yes. Ayan. Director. Maraming salamat. Long sa pagkakataon nito. No here. Yes, yes. Opo. Buddy. Kamusta Salamat. po muna, how is the weather so far dyan ngayon, Director Chotwico? Dito sa Pampanga ngayon, medyo maulan. Maghapon na kami nag-uulan dito. Puno ng Oo. blessings. Yes, oo. Tama. Pero hindi naman ganong kalakasan itong ulan namin dito. Ayan, so far kahapon po ba talaga nagsimula itong Pampanga Festival ho dyan, Director? Alin festival ito? Pampanga Festival, may kaugnayan dito sa mga products dyan doon sa Pampanga. Yes, dito sa Pampanga ngayon, naghahanda kami sa mga iba't ibang festival. Lalong-lalo na dyan sa may San Fernando at sa mga iba pang neighboring towns. Ang unang-unang malaking festival dito ay yung ating Sinukuan Festival. Wow! Na mangyayari sa November 22 up to November 30, dyan sa may San Fernando City. Itong Sinukuan na to, ito yung festival na ginagaya yung ating headdress ng ating legendary Mariang Sinukuan. So nagkakaroon tayo ng mga floats, ng mga street dancers na ang suot ay headdress. Oho, dito ho, may mga products po kayo dyan na itatampok ba ngayon at ito ho, kasi pag sinabi mong Pampanga, para sa akin, ang talagang paborito ko ho dyan, ito sino. Of Talagang course. napakalambot. Kumusta po yung ating hong ginagawa hong pagpapaalam sa mga mamayan ho natin, lalo na sa ibang bansa din, regarding sa products ng Pampanga? Yes, of course, Joy, ito yung pinagmamalaki namin, yung aming mga kakanin, mga delicacies natin, tosino, mga longganisa, at gayon din dito sa Angeles City, yung aming sisig, Ito yung pinagmamalaki namin, naka-showcase ngayon ito sa halos lahat ng ating mga shopping malls, dito sa Pampanga. Hanggang kailan po yung pag-showcase ho natin yan, Director? Ay, palagay ko hanggang Disyembre na to, Uy, hanggang December na to kasi nga sa December 21 aside from the Sinukuan ay meron din tayong yung inaabangan ng ating mga kababayan, yung ating Giant Lantern Festival or ang tawag namin Ligligan Parol dito sa may San Fernando rin. Yun, Opo. pero ito mag-showcase po ba ng mga products na yan ay may discount, Director? Of course, of course. Kasi ang sarap pag ganitong umaga kasi, di ba? Yan yung talagang Oo. masarap na agahan. Yes, asahan po natin na magkakaroon tayo ng mga malalaking discounts dyan sa ating mga malls dito sa Pampanga dahil nga ito'y pinagmamalaki ng ating mga kapampangan dito. Director, marami rin po ba ang talagang sinasadya, nagpupunta po dyan ng mga turista, foreigner, para makisali sa mga ganyang klase natin at Pampanga Festival?
Yes, marami na rin, buddy. Opo. Itong ating mga festivals ay pinagmamalaki natin. At ito, naka-line up na nga ito. Oho. Sa February, magkakaroon na tayo ng Hot Air Balloon Festival. Ay, syempre. Na inumpisahan ng ating kagawaran ng turismo dito sa Region 3. Mhm. At gayon din, dito sa Angeles City, magkakaroon din tayo ng ating tinatawag nating Titigan Terakan. Mhm. Ito yung street dancing festival natin sa December 6 to 7 dito sa MacArthur Highway ng Balibago, Angeles City. Opo. Line Yes. up na lahat ang mga major activities para lalong ma-boost yung tourism sa Central Luzon, Director. Wala bang ibang nagiging problema? Wala naman. In terms of, Ito, lalong lumalago yung ating tourism dito sa Pampanga, lalong-lalo na dito sa may Clark Airport natin, na nagdadagsa na yung ating mga turista. Lalong-lalo na ngayong ang United Emirates mag-i-start na siya na... Opo. Yes, bago to, no? Oo. For the first time, magkakaroon tayo ng direct flight from Dubai to Clark. At ang kanilang, of course, ang kanilang main market nila, yung ating OFW dyan sa may Middle Eastern countries. At gayon din, yung tiga Europe natin na kababayan na gustong dumiretso dito sa Clark International Airport. Opo. October ba? Tama ba, Director Chotwico, yung start ng operation ng Emirates? Emirates, yes, October 1. October 1. Mag-i-start Opo. na sila. At daily flight ito, buddy. Oho. Daily flight ito na magmula Dubai hanggang diretso na sa Clark. Ayun. Mas marami Yes. pala ang makakabili ng longganisa. Yes, kaya naghahanda na nga itong ating mga traders, yung ating mga nagbebenta ng ating mga delicacies dito, pati na rin yung ating mga travel agencies at saka mga tour operators, para i-welcome nila yung ating mga passengers, both foreign at saka local, dito sa ating Emirates flights. Okay. Anyway, Director, umaasa po kami. Matitikman yung, masarap talaga yung products ng Pampanga. Ay, lahat. Talagang best Kaya sa... sana makapasyal kayo dito para Opo. maano namin kayo dito sa Pampanga. At pag kayo po nakapasyal naman sa Metro Manila, huwag niyo kalimutang mapadaan pag Sunday. Director Ayan. Chotwico, welcome kayo sa Good Morning Metro Manila program. Of course. Asahan niyo yan, buddy, enjoy. Opo. Yes. So, Director, again, nasa sa inyo po yung pagkakataon to invite our listeners and mapasadahan po natin siguro ng halaga ang Pampanga Festival. Director Chotwico, go ahead please. Yes, inayahan po natin ating mga kababayan sa November 22 to 30 yung ating Sinukuan Festival at yung ating December 21 yung ating Ligligan Parol, yung Giant Lantern Festival natin sa pangunguna ni Ching Pangilinan ng City of San Fernando Tourism Office. At ngayon din, naanyayahan ko rin noong November 15 to 17 yung aming North Philippines Tourism and Travel Expo dyan sa SM City Clark, na kung saan ay magkakaroon tayo ng mga exhibitors, mga traders din, ng mga delicacies ng Pampanga. 3-day event ito at showcasing yung 4 na regions natin sa North Philippines. At yun din, sumali na rin yung ating mga regional offices sa Visayas and Mindanao. Director, pahabol lang dahil napatext lang isa natin sa mga listeners, si paring Bobby. Pag sinabi raw na Pampanga delicacies, more or less gaano daw karami ito? Gaano karami yung ating mga delicacies, nandito kasi yung mga factories, ng ating mga delicacies, like itong Tocino Yan. at Ay, longganisa, siguro 4 itong mga factories natin. Meron tayong Pampangas Best, may Kenny at Royals, sila mismo ang manufacture nitong ating mga delicacies. So available ito sa ating mga local restaurants at saka shopping malls. Alright, sige. Yes. Thank you very much. At least ganun kalawak talaga pag pinag-usapan din ng Pampangas Delicacies. Director, salamat po. Marami sa oras. Salamat, Director. Maraming salamat, buddy. Enjoy. Thank you so much. Sa susunod ulit. Good morning!
Kasama si Director Ronnie Katwiko po ng Region 3, Central Luzon. Paring Bobby, umano ka na ha? Umorder ka na ng madami. Wag na mo- Malambot kasi pag Zintusunin. Yun yung laging pinapasalubong sa akin ng Oo. aking kaibigan kapag namamasyal dito. Ganun ba? Ay, Iba eh. Iba talaga yung, yung lambot niya. Longganisa ang paborito mo kasama ang Joy, Tusino. Tosino. Oo. Longganisa ayaw mo, dalawang guest okay one. lang naman. Kasi longganisa masarap din sa amin. Sa inyo, ang tama longganisa pala. eh. Mhm. Sawa ka na rin doon kung tutuusin. Ano na lang tayo, tosino na lang. Saan ba masarap ang tapa naman? Tapa kasi ang paborito ko eh. Matapa. Batangas? Masarap din sa amin din. Rico. Sa bagay, Ayan, oo nga, malapit naalala ko na na. one time, nung nabitan tayo ni Dr. Diwa, ni Ma'am Blessy, doon sa inyo, yung morning breakfast, talagang tapang in order to. Grabe, ang lambot talaga ng tapa sa inyo, partner ha? Laki talaga nga. Yung pagkagat mo, walang sabit. Talaga magbibit-bit tayo niyan. Talaga. Pagdating natin dito. Tapos yung kamatis, ganon-ganon na lang kalutong. Ayan. Tapos mainit pa na sinangag. Sinangag, Tapos kape. Mm. Tapos kasalo mo pang mahal mo. Sos Mariosep. Parang ayaw mo Sarap. nang tumayo sa mesa pag gano'n. Sarap ng umaga. Gumigising ka para kanino, ha? Para sa tapa. Para sa mahal. Ayan. Ang Pilipinas po ang isa sa bansa siguro na all year round ang festival, ano? Oo. Sa iba't ibang lugar kasamang Joy. Hindi tayo naubusan ng piyesta, ng okasyon. Kaya saan ka pa? Sa Pilipinas ka na lang, ha? Piliin ang Pilipinas, mga kasama. It's more fun in the Philippines. More fun in the Philippines. Ikaw ba, saan mo binabalak na magpasko? Ahead of time, matanong na kita. Kung may isang lugar sa Ayan. Pilipinas, dapat hanggat nakikinig si Boss Janelle, di ba? Saan mo Ayan, gustong ang magpasko? Pinakamasarap pa rin at walang kasing ligaya na Oo. kasama mo ang pamilya mo Kahit sa saan. iyong bahay. Ayaw Pero mo sa... New Year kasi, kung minsan, ganun nagsasama kaso pag Christmas no choice ako. Ganun ba? Nandun lang sa bahay. Ito, ayaw mo raw sa Baguio? Wow, galing Pasko? tayo dyan eh. Okay. Sige, masyadong malamig doon sa Baguio. Aling Pepang ayaw-ayaw. Parang, morning po. So sa Baguio ka pa dyan. Sarap din. Christmas nun. Malamig. Malamig. Pwede, masarap magpasko sa Baguio. Para ka nasa ibang bansa. Pero tama ka, ang Pasko naman mga kasama. Kung sino yung kasama mo. Pasko na yun, di ba? Salamat lang na marami kay Artistic Director Sir Nanding Joseph. Good morning, sir. Oo, ng Tanghalang Pilipino. Naimbitahan kami niya ni kasamang Joy. Ina-appreciate po namin ang padala niyong imbitasyon para sa ang negosyante ng Benicia. Ito po ay actually press conference para dito, The Merchant of Venice by William Shakespeare. So sinalin siguro, inadapt ba ni Sir Rolando Tino. Kaya lang, nung dumating po yung inyong imbitasyon, Late na. isang oras bago yung press con, hindi na ho kami nakalipad ni Joy. Thank you po ng marami. And kay Lorelei Celestino, thank you rin ng Morning, Tanghalang Ma'am Lorelei. Pilipino. Aguileras at Elga Joy Garcia. Metro Manila. Bargain sa Baclaran, Green Hills at Divisoria. Live na ho kami, masama sa streaming, audio, video, streaming, www.rmnews.com. Good morning. Good morning! Ganun Meron pa pala partner, Slash TV. Lagyan nyo ng Slash. Ayan, Slanted Line TV. Para makita Ayan. nyo kami. At syempre, kapag hindi ho ninyo kami napanood ng live, pwede pa rin ho ninyo kami hanapin yan sa YouTube. Ang GMM Good Morning Metro Manila, tama ba? Madami na tayo dun, ha? Ayan, at yung Oo. date. Kaya pag pupunta ko ng Sunday, tinitingnan ko muna, ito pala yung suot ko last Sunday. So Kaya ito hindi ulit. pwede. Okay, ito pala. Sige, ito ulit yung suot ko ngayon. Ayan. Talaga lang. Joke lang mga kasama. Alam niyo naman hanggat maaari, minamarapat namin na maging ka-pleasing-pleasing kami sa screen para sa inyo. Wow. Para pag nagpangita tayo, hindi kayo mag-aatubili na bigyan kami ng kalahating tasang kape. Wow.
Matigit maulan ng panahon, ha? Good morning sa lahat ng mga suki natin dyan sa California ba? Si yung nagkakape palagi? Si suki mo? Sa chat room? Ma'am Gloria. Ayan, si nagkakape-kape Victoria dyan. Linda. Yun! Victoria Linda. Ano ba siya? Good California? morning. Saan ba siya? Hindi ko alam eh. Sige. Basta lagi siyang nanonood sa atin. Kung hindi man tayo pinapakinggan, pinapanood, abay, pinipicturan tayo tapos pinopost sa FB. Kaya nga, Gusto ko kakatuwa yun. naman, no? Salamat. Hindi ko nagagawa eh. Kasi habang nandito ka, hindi mo naman pwedeng picturein yung sarili mo. Selfie talaga, no? Lang. So, pag may time naman, kaya yan. Solong anak, thank you sa panonood, pakikinig, ha? At saka kay Axe Apollo. May napili na ho tayong Apollo, Pilipinas. Nagtitraining na. Jonard Gabeson, bakit walang view? Pakibati po mga pamangkin ko. Meron na hong view. Ayan, Inayos na ni Boss ko. Ray. Ayan, si Juno Davidson Garcia. Ganun ba? Ang pamilya ko, pinapanood Wow. ako ngayon. Sige nga. Kasi ako lang daw di present dyan. But at least, sa pamagitan ng streaming, parang nandun ka na rin. Parang sinabi nila, uy, at least nagtatrabaho doon, hindi nasa lakwatsa yan. Yung bunso mong kapatid siguro, tama ba? Oo, tuturo. Ayun, si ate ko yan, no? Lapit pa sa computer, ha? Ay, salamat po. Good morning pa. Good morning, Ma. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Si nanay ay sabi sa akin one time, nagkausap din kami dyan sa Abradi, Ilog Occidental, Mindoro. Sabi niya, anak, minsan pagkasimba ko ng, ano oras ba siya? 6 to 7 or 7 to 8. Naaabutan pa kita. Oo, nakikinig ako sa'yo palagi. Ay, nanay, Present! salamat. Present po. Pag hindi ako napakinggan, asahan mo na, mag-aalala, ha? Ganyan ang mga parents natin. At syempre, yan din ang hamon kapag ka malayo yung distansya ba. Parang pag may nag-abroad ho kayo mga anak or pamangkin or kung sino mga relatives or mahal sa buhay, napag-alala din, di ba? Pag di mo nakaka-chat na nakaka-communicate. Bueno, wag ho kayo mag-alala. May second batch pa kami mga kasama ng good news para sa inyong morning sa Good Morning Metro Manila Plus. Good morning! Sino sa inyong SK candidates? Balak maging SK. Lapit na ho ang eleksyon para sa barangay pero yung SK mukhang ano ba? Good to go na. Oo. Talagang sinisikap daw nila na i-postpone muna para good to go. ayusin. To go out pala. Abangan nyo po mga kasama maya ang isa sa mga senior. Ibig ko sabihin, veterano na. Pero bata pa na tagapagsalita ng Comelec, ha? Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DZXL. Good morning, Metro Manila! Mabuhay ang bagong programa ng DCXL 558. Programa tuwing linggo ng umaga ng Good Morning Metro Manila. Kasama si Buddy Averas at si Miss Joy Garcia. Congratulations po sa inyo. DZXL. Good morning, Metro Manila! Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday today, September 22 sa mga sumusunod. Happy birthday kay Emerlisa Gonzalez. Birthday today. Happy birthday din kay Ernesto Ocampo. Birthday din. On a personal note, happy birthday kay Kuya Boy Sancho. Birthday din ngayon. Birthday din ni Daisy Sinaginan, ni Ann Sanchez, at saka ni Albert, hindi ko mabasa yung sariling sulat ko. Ayun, si Albert Cadsana. Happy birthday. Ayan, happy birthday din. Advance happy birthday sa akin pong mama. Kailan? Delia Bucala Mami Garcia. Delia. At saka si Gigi Garcia Flaviano. Magkasabay sila. Uy, Yung birthday. anong petsa? October 5. October malapit 5. Malapit. Advance happy birthday. Si partner, birthday nila eh. Si nanay ang birthday niya, October din. Wow! malapit 23. ka daw sa October eh. Oo. Ay, sinabi ka na Sige yan nga. eh. Yung pan daw, yan daw yung mga sweet, Ayun. thoughtful. Yun nga lamang, kapag nagalit, mabagsik. Tama. Oo, kasi yung bunso ko, October pinanganak. Si Jerry, Sweet. kilala mo naman, di ba? Ayun, ay, gusto kong bata na yun. Oo. Naku, sweet.
Ang bait-bait. Pero pag nagaling, parang ang bagsik. May lechon pan. Advance happy birthday, ha? Sa mga Octoberian. At kung kayo po ay may nais pabati sa programang Good Morning Metro Manila, every Sunday lang naman tayo. Birthday, anibersaryo, o anumang okasyon, o mansari ninyo, Wow, pwede. Tapos pwede rin naman yung time na nag-break kayo. Ay, sus. Talagang memorable Oo. yung date na yan sa inyo. Pinaghuhugutan lang. Hindi parating sa amin, ha? Pero hindi ho namin babakbakan yung ex ninyo. Babatiin lang natin. Sige po, titext lang sa amin yan sa mga cellphone numbers po ng programa. 0921-431-1044. Para ho sa ating Globe text line, 0927-863-37 At sa Sun ay 0923-911-8899. O kaya naman, idaan nyo lang sa Facebook page natin ng Good Morning Metro Manila. Ano ba yung address natin dyan? Ayan, ang ating home Ito. Facebook account, good.dzxl at facebook.com. Friends po tayo. I-add nyo ho kami. Pag may time, ha? Maligayang bati. Muli, sa lahat po naman nagdiriwan ng kanilang special occasion today, September 22. This is your day. God bless you more. Bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oras naman natin sa DZXL 558 Philippine Standard Time. Tatak alas 8:59 na ho na magandang morning. Tatak RMN. Si Robin Padilla po para sa DW Revicon Dizon. Si Robin Padilla, tol. Sa 30 taong ko sa showbiz, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay dapat laging kondisyon ng katawan ko. Handa sa anumang hamon ng trabaho ko. Kaya lagi akong nagre-Revicon Forte. May amino acids, vitamins at minerals na nagpapalakas ng mga muscle ko. Kaya hanggang ngayon, kondisyon. May lakas na di umayaw. Revicon Forte. Matinding pupukan. Kondisyon ako dyan. Mahabang manero. Kondisyon ako dyan. Basta't may Revicon Forte. Lakas di umayaw. Si Robin Padilla, mga tol. Tandaan, anumang hamon, umaga, gabi o hapon, laging kondisyon. May lakas na di umayaw. Revicon Forte. Amino acids, vitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. It is finally here to challenge the terrain. The all-new Isuzu D-Max with a more ruggedly tough exterior combined with bigger, luxurious interiors. The all-new D-Max will make any journey extra comfy and exciting. Check out the all-new D-Max at the World Trade Center on September 18, Glorieta Activity Center Palm Drive on September 19, Market Activity Center on September 20, Alabang Town Center on September 21, and at the Trinoma MRT Link on September 22. Mark your calendars and join us as we challenge and conquer the terrain as only the all-new D-Max can. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayong mag-abot ng kabutihan, karunungan, kasibagan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. Kabutihan, para sa kapayapaan. Lugar at edukasyon, upang may progreso. Kasinatan, upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh. Sama-sama nating isulong ang edukasyon ng kabataan dahil ang karunungan ang susi ng kaunlaran. Mga kabataan, laging magsipag. Kasama nyo ang V-Fresh sa inyong pagsisikap. Ang kaguluhan sa Zamboanga ay nagdulot ng ibayong paghihirap at pasakit sa mga mamamayan nito. Humigit kumulang sa 100,000 Zamboangueños ang nagsisiksikan. Sa 30 evacuation centers ang wala pang katiyakan kung kailan makakauwi matapos masunog ang humigit sa 1,000 mga tahanan. Zamboanga, hermosa, preciosa, perlita, orgullo de Mindanao. Mga kasama, ang
RMN Network, radyo mo nationwide. Sa pamamagitan ng 60 mga AM and FM station, 10 ng aming mga affiliate stations ay kumakatok sa inyong mga puso't damdamin na tulungan nating bumangon ang mga kababayan natin sa Zamboanga. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Tumatanggap ang aming mga himpilan ng RMN at IFM stations at mga affiliate stations sa bawat syudad at probinsya sa buong bansa ng donasyon para sa anumang tulong na maiabot sa mga nangangailangang Zamboangueño sa ngayon. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Prioridad ang mga noodles, canned goods, mga damit, kumot, gamit sa personal hygiene at mga gamot. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Dalhin lamang ang inyong mga donasyon sa pinakamalapit na himpilan ng RMN, IFM o RMN affiliates sa inyong lugar. Dito sa Metro Manila, ang DZXL 558 RMN Manila ay nasa 4th floor ng Guadalupe Commercial Center at sa Makati City. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Good morning, Metro Manila! Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Talakayang magaan subalit malaman na mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksang hatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang panauhing eksperto sa isyu at impormasyong gumagabay. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558 sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Dito lang sa bagong DZXL 558. Kasama ang inyong bagong kabanding sa umaga. Proud to be Prom B, Mr. Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Good morning! It's a new day. Morning, Joy. Good morning! Na-miss ko yung pasok na yun. Yung sa team song natin. Kamusta? Mahaba-habang na kung ano yun. Oo. Vocalization ang dating. Parang member lang ng choir, no? Vocalization. Good morning po sa lahat ng mga suki namin. Good morning! At sa mga accidental listeners, good morning. Good morning! From the province of Occidental Mindoro, home of the Tamara House, ako po si Buddy Oberas. At mula naman ho dyan sa Cagayan de Oro, ang Calo Cave, Joy Garcia. Good morning! Imbitado ho namin kayo isang oras, huling oras natin ngayon, 9 hanggang 10. Siyempre 8 to 10 ang programa every Sunday. Mag-iisang taon na rin tayo, no? Tama ba? Yan, this October. Mag-1 year na. Parang kailan lang, batang-bata pa tayo, Joy. Bata pa rin tayo bata hanggang ngayon. Bata pa rin ikaw ngayon. Salamat po na marami sa every Sunday na pag-summer. Opo, at kami po ay nag-iimbita sa lahat ng mga listeners natin ang aming po mga contact numbers sa Palatuntunan. Kayo po kasama rin namin, ha? May misa. Oo, misa. Sunday kasi ngayon. Ay, sige, may kakausapin mo sana kami, interview, but nasa misa. Opo, ang aming po landline, 882-2371. At syempre, 882-2376. 882-2374. At 882-2378. Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning! Uli yung cellphone numbers ng programa ay 3. Ang smart po ay 0921-431-1044. Para po sa ating Globe Text line, 0927-863-7771. 0923-911-8899. Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Follow us at good morning _ uppercase M. Good morning! Ayan,
At syempre, meron pa kami Twitter. I-follow nyo ho kami dyan. Yan, oo. At syempre, sa Facebook din ho. Ayan, sa good.dzxl at facebook.com. Ang aming pong email address doon sa mga suki natin na alang Facebook, alang Twitter at gusto lang na mag-email ay goodmorningmetromanila@gmail.com. Opo, yan ang inyong dapat padala ng mensahe. Good morning. Sunday today, marami ho ang service sa church. Masses every hour, ang simba. Hanggang alas 10 na umaga may simba pa. Kung hindi tayo nagkamal, alas 11, alas 12. Ayan. May alas 2, diba? Yung isa ibang church. Sa ibang church. Meron pa hanggang every 7 hour. ng gabi. Oh, yan. Tama. Kaya minsan marami kang pagpipilian. Magkano sa inyo iba ang ginagawa, pinapahuli talaga. Oo. Okay ba yan, Joy? Sabi yata, unahin siya eh. Pero kung sadyang wala talagang time, at least sa buong Sunday, para sa akin kasi, partner, paragang yung hindi ako makakapasok sa church, yung hindi ako makakapagsimba ng Sunday, parang hindi kompleto yung 1 week ko. So para may kulang. Kulang talaga. Ewan ko ba, siguro dahil nakasanayan ko na rin at yung naituro sa akin. Tama yun, oo. Yun na yun. At saka talaga namang minsan makukonsensya ka rin dahil ang dahilan mo lang umuulan. 'Di ba? Masyado ka napagod sa trabahong bahay. Well, ang sabi nga nila hindi naman yan sa palagi ang present sa simbahan. Ang mahalaga sa puso natin mga kasama, di po ba? Dahil mostly physically present sa simbahan, mentally absent, saan nag-wander ang isipan, ha? Opo. Morning, Father Choi. Morning po kay Brother Manny ng San Carlos Seminary. Ganda umaga po sa mga kaparian sa inyo dyan. Salamat po. Minsan nag-meet kami dyan sa babae. Good morning! Sa isang kainan kay Nanay Baby. Aba, yung katabi ko pala malapit na magpare. Good morning! Good morning po. At nakakatuwa naman sila dahil ano bang tawag doon sa estado ng pagpapari na, di ba may ganun kasamang Joy na lalabas ka? Yung 1 year na Isang taon lalabas yan, ka. Immersion ba yan? Parang pwedeng immersion siya. Oo, di ba? Pero doon daw masusubok kung talaga bang ikaw gusto mo ba talaga magsilbi sa Diyos? Oo. O iba yung gusto mo? Ibang gusto mong pagsilbihan. Oo. Sino ang Panginoon mo? Doon mo rin ma-discover. Ganon. So, 1 year yan. Mag-club, pwede kang mag-nightclub, pwede kang yung mga pwedeng mag-asawa, so hindi na sila manligaw. pwede bumalik. Ay, ganon? Oo nga. Meron may kakilala ko ganyan mag-anak ko. Mag-anak, ayan. After 1 year, lumabas siya, nag-asawa na. So hindi na talaga, yung calling niya, hindi talaga naging matibay para doon. Anyway, yan po yung bahagi lang ng, alam niyo naman kami ni Joy, minsan lang ho kami magkwentuhan. Kalahin nyo ba naman, linggo lang ho kasi kami talaga nagkakwentuhan. Kaya pasensya na ho, talagang mahaba-habang kwentuhan ginagawa namin. Na-miss namin ang isa't isa Opo naman. At kayo naman po nandyan sa amin at nakikinig kung may nais kayo ikwento sa amin. Good morning! Ngiti na lang, ikwento nyo rin sa amin. Welcome kayo anytime. DZXL. Good morning, Metro Manila. Text muna tayo. Salamat po dun sa mga suki natin or mga bagong tagapakinig na kahit pa paano nakakapag-text pa sa programa. Apo, good day ma'am, kuya. Pakibati po kami sa bayan ng Basista, Pangasinan, pamilya Gat po. Lagi nakikinig. Hindi rin namin pinapalagpas lahat ang program nyo kasi isang popular na estasyon. Marami kami nakukuha ang impormasyon, marami rin kami natututunan. At sana po yung makapasyal kayo dito, ma'am and kuya. Ang inyong mga tagatangkilik lagi sa barangay Dumpay, Basista, Pangasinan. Ito po si Mark. Ayan! Thank you, Mark. Uy, siya nga po pala, sa mga tagapakinig ko natin pagkakataon na ho ninyo para magtanong sa ating guest ho ngayong pong umaga na ito. May kaugnayan ho dito sa Barangay and SK Elections. Malapit na ho yan. Lahat ho ng concern ho ninyo, diretso na ho ninyong i-text o kaya itawag para sagutin ho agad-agad ng spokesman ng COMELEC. That's right. Speaking of the good spokesman, nandito na siya. Good morning! Huwag na natin patagalin pa, masama. Usapin po ng tungkol sa barangay at SK Elections. Update tayo sa kanya sa Commission on Elections.
Ayan si Attorney James Jimenez ng Commission on Elections sa COMELEC. Good morning, Attorney. Welcome dito sa ating programa Good Morning Metro Manila. Si kasamang Buddy at Joy Garcia po. Magandang umaga po, Pati at Joy. Ayan. Morning. Attorney James, nakasimba ka na ba, sir? Hindi pa, umulan eh. Sa bagay, may pa din tayo kasamang James. Oo. Sarap sa bahay lang, ano? Opo. Oo. Oo, unang-una, kumusta po ang ating pong umaga, Tony? Malamig eh. Oo nga, malamig, maulan. Sarap magkape. Ayan, so far kasi tinatanong ng mga tagapakinig ko natin ang COMELEC, pagdating kasi pag malapit ng eleksyon, COMELEC ko ang una hong itong nasa isip ng ating hong mga mamayan. Pero para ho mas maintindihan pa po, pwede ho bang pakibigay ho yung ano ba kasi ang trabaho ng COMELEC, lalo na pagdating dito sa eleksyon, ano ba yung mga responsibilities ho natin, Attorney? Well, ang COMELEC po ang kaisa-isang government agency, no, na inaatasan ng trabaho ng pagmamanage ng elections. So, COMELEC yung nagpapatakbo ng halalan, COMELEC yung naghahanda para sa lahat ng uri ng halalan, hindi lang yung national elections, kundi pati mga plebisito, mga referendum, ganyan. Kami yung gumagawa nun. Oh, okay. Pero pagdating ho dito, like yung mga trabaho sa barangay, yung sa IRA, so hindi ho ninyo isakop na ito, Attorney? Hindi ho. Kami lang hanggang election lamang, no. In fact, pag na-proklama na yung yung kandidato, naging winner na siya, wala na kaming jurisdiction sa kanila doon. Pero syempre, bahagi ng trabaho namin, meron kami tinatawag na recommendatory function. So kung minsan, kahit yung mga ibang issues, no, nagiging bahagi na rin ng mga pinag-uusapan dito sa COMELEC. Like itong mga issue na usually talaga na kayo ho'y talagang pwedeng at dapat makialam. Halimbawa po yung yung usapin ng SK, kunyari, no? Kung titingnan mo, yung SK isang election yan, and so kami namamahala doon. Pero dahil meron kaming recommendatory function, pag tinanong kami, kailangan pa bang ituloy ang SK, kumbaga nahahagip ng usapan yung, bakit nga ba kailangan pa ng SK? So may mga tanong na i-evaluate namin yung performance ng mga incumbent SK, titignan natin kung magkano ginagastos para sa SK and how they're using the money. So, dahil dyan na pag-uusapan, pati mga issues na mukhang issue tulad ng biglang putol ng linya habang may eleksyon. Delikado yan, di ba? Ay naku, pinakadelikado pa man din yan. Nag-brown out, kasalukuyan yung bilanghan, Ay nako! Brown out ba sa bahay ni James, ni Boss James? Balikan natin si kasamang James Jimenez mamaya, ha? Spokesman po ng COMELEC, mga kasama. DZXL. Good morning, Metro Manila. Tapos ganyan yung tugtog, no? Hay, ang buhay. Hay, ewan ko lang. Pag hindi ka naman talaga napabuntong hininga, ewan ko na lang. Yun nga lang. Sa lahat ng mga in love na mga SK at pinagmamalaki na may magagawa siya sa kanyang barangay. Oo, tingnan natin. Tuloy natin yung usapan kay Attorney James Jimenez, spokesman po ng COMELEC, mga kasama. Welcome back, Sir James. Yes, hello. Sorry na po tayo. Apo. Yung binabagay to ninyo kanina, so meron ho kayong karapatan o meron ho kayo na jurisdiction na mag-recommend kung ito nga ba, for example, sa SK ay nagpe-perform ng maayos o hindi. So kasama yan sa trabaho po natin.
Oho, speaking ho, nababanggit na rin lamang ho ninyong SK, lalo na't ito ho yung mainit ang pinag-uusapan ho ngayon na dapat i-postpone at kailangan ho ayusin muna yung mga iba. Abolish na nga ho itong SK. Parang pork lang. oo. Okay. Sana yung unahin yung pork barrel. Pero dito ho, attorney, dapat ho ba talaga yung recommendation ninyo, yung inyong talaga hong naging rekomendasyon, talaga ho bang i-abolish o i-postpone itong SK at bakit? Well, una-una ma'am, yung usaping i-abolish yung SK, hindi naman bago yan. Matagal nang pinag-uusapan yan at marami na rin patong-patong na rin yung mga kwento tungkol sa kung bakit mas mainam i-abolish ang SK. Halimbawa, yung usaping nepotismo, yung usaping korupsyon, yung usaping underperformance. So matagal na yung panukalang i-abolish ang SK. Naiintindihan ng COMELEC sa nanggagaling yun, at nakikita nga natin na medyo kung babalansehin mo yung ginagastos sa SK at kung magkano ginugugol na pera versus yung benepisyo na kukuha ng mga komunidad sa SK, medyo hindi pantay. So ang COMELEC, open kami sa idea ng abolition, pero dahil nga isang matagal ng sistema ito at technically ang COMELEC kapag may eleksyon ng nakakasa, ayaw naming nawawala yan. Ang aming position is actually postponement muna. Tignan muna natin kung maaayos natin yung sistema. Kasi kung magpapa-eleksyon tayo ngayon at mag-elect tayo ng panibagong set ng SK officials nang hindi na nare-revisit yung sistema, baka wala magbabago, no? Ibig sabihin, kung ano yung nakikita natin mga reklamo dati, makikita natin ulit ngayon. So, ang aming proposal was postponement with giving the people the opportunity to revisit. At later on, kung makitang hindi naman talaga kailangan yung SK, wala kaming problema about abolition. Ayon, so yun yung rekomendasyon. Kasi sinasabi, yan ang pinag-uusapan. Yung ano ba yung unang-una, sabi nga ho ninyo, yung ilang mga rekomendasyon ho ninyo dito para isa-isahin ho natin para maintindihan ng ating mga tagapakinig. Una, ito ho, hindi nagpe-perform talaga ng maayos. Wala hong proyektong maayos o hindi po aktibo itong mga SK officials? Hindi naman sa wala, pero parang underperformance po, no? Parang mataas ang expectations natin sa kanila, especially yung mga kabataan na gagawa ng proyekto o mga pagkilos para sa kabubuti ng kabataan ng komunidad. Pero in many cases, hindi natin nakikita yan. Maraming mga exception. Siyempre, may mga magagandang SK na lugar na kung saan talaga merong mga magagandang project. But for the most part, ang may report sa'yo, Kaliga, Pasayaw, mga ganyan, o kaya beauty pageant, Miss Gay, Miss ganito, Miss ganyan. Parang, yun lang ba talaga ang kailangan ng kabataan? Di ba mas marami pang kailangan ng kabataan kaysa dyan? So, merong concern na gano'n, na baka hindi naman nagagampanan ng maayos yung talagang papel ng kinatawan ng kabataan. So hindi yun yung isa ho dapat na ayusin muna. Maliban ho dyan, ano ho yung ilang pong nakita ho natin? Well, yung mga common na pagpuna, unang-una, yung kumbaga nagagamit yung SK system sa pag-strengthen nung grip ng political dynasties, no? Ibig sabihin, kung sino yung dominant political family sa isang lugar, malamang sa hindi, yung mga anak-anak din niya ang tumatakbo para sa SK. Nasa stifle ngayon yung growth ng leadership sa lugar nila kasi kung sila lang ang namumuno, paano pa uusbong yung mga bagong leader, no? Na ibang apelido or ibang pamilya, ibang ang allegiance. So medyo nagkakaroon ng elemento ng pagpapalakas ng dinastiya. Meron ding problema ng korupsyon. Ayun, yung sa korupsyon, pinakamatinding yan. Marami nagsasabi na yung pera na ginugugol sa SK ay napupunta sa kung saan-saan. In fact, recently lang, ang alam ko, maraming mga SK officials na nasangkot sa sa issue ng corruption kung saan yung pera daw ay ginagamit for their own benefit, no? Yung nung mga officers hindi napupunta sa services to the youth. So,
yun yung mga issues na umiikot-ikot ngayon dito tungkol sa SK system na maganda sana matignan muna. At kung pagbabatayan ho natin na kung bakit napakahalaga ho na tingnan ho yan, ito hong pera ho ng taong bayan, ilang porsyento ho yung napupunta dito ho sa SK pagdating dito sa budget, attorney? Ang alam ko, mga nasa 1% ng budget ng barangay ang ginugugo sa SK, no? Sa SK projects. So kung titingnan mo yung budget for the barangay, parang mga nasa 6.4 billion ata ngayon. Yung IRA na mapupunta sa barangay, yung 1% doon is, 6 million. Nako, diba? lalo na kung yung barangay na yan, progreso, maunlad. Dito ho ba sa atin, like Bel Air, talaga ho, maunlad, barangay Bel Air, at malaki-laki yung kwan ho dyan, yung IRA ho dyan, so malaki yun. Lalo na kakunti yung mga SK officials o SK kabataan. So, ang problema niyan, you're giving this much money sa isang sistema na, again, ang track record ay hindi naman kaganda. At pangalawa, nagkakaroon ka ng opportunity na mawala yung pera na yan o mapunta sa kung saan-saan. Medyo hindi naman yan, siguro hindi yun yung best solution, Kaya nga sinasabi natin, kailangan pag-aralan muna yung sistema, kung kailangan maglagay ng panibagong control o regulasyon, bigyan natin ng pagkakataong gawin yon. Hindi yung mag-i-elect tayo ng panibagong set ng officials, tapos mag-ooperate sila under the old na maluwag na sistema. So, medyo mahirap yun. Tama. Attorney James, una sa lahat, ikaw ba personal, nung kabataan natin, although bata pa rin naman tayo ngayon, ay hindi nag-aspire na maging SK or official ng SK? Hindi ho eh. Nung panahon ko kabataan barangay pa ata yun. Yung kay, yung mga kasi halos kasing edad kami ni Mayor Bautista, no? So, okay. yun yung strukturang nakita ko. Oo. Pero nasa probinsya ako, so hindi masyadong malakas yung ganong klaseng sistema sa amin. Ayun. Sa anong province kayo, Tony? Iloilo po. Ay, Oo, kaya pala malambing ka, Attorney James eh. Opo, si Boss Junel ay nandyan din nga rin. So talagang ang magdidetermine na lang ng mga binanggit mo kaninang major reasons or kumbaga argumento, ang Congress na lang muna. Opo, katunayan that's been talked about many times na po, no? And that's then ngayon may dalawang panukala ng nakaabang sa Kongreso, sa Senado at sa House. Parehong tumatawag na nananawagan para sa postponement ng SK. And of course, sa panig po ng COMELEC, kasama yung James, may mga pronouncement na rin si Chairman, with all due respect sa iyo rin, na talagang kung pwede, mukhang kung time element ang pag-uusapan, October 28 na di ba? Yes po. Ang sa amin naman kasi, kumbaga nagbagal kami ng konti sa preparation para sa SK. So sana nga ma-resolve din kaagad yan. Tama, para hindi rin naman kayo mahirapat na ipit. Otherwise, mawawalan din ng focus minsan yung preparation ho ninyo. Kamusta naman, speaking of such? Maganda po yung preparation natin para sa barangay, no? And in fact, in-expect natin matatapos natin yung printing nung balota. Opo. Sa kahit anong election po, ang pinakamabigat na trabaho talaga yung pag-iimprenta ng mga forma. No, yung mga election forms, yung mga ballots. Election forms natin, ibig sabihin yung mga election returns, etc. Tapos na po lahat yan, no? Ang balota na lang ang tinatapos natin. We expect to be finished by the first week of October. Yung sa SK, yung 3 million plus na balotang dapat ihanda para sa SK, naka-pending po yan ngayon. Pero we can finish that in less than a week. So kaya naman, what if nga, halimbawa na hindi rin mag-push through na, i-cancel or i-postponed? May hahabol po natin. Kasi parang 3 araw lang ata ang kailangan para sa printing ng mga balota ng SK. Opo. Ang printing capacity kasi ng ating NPO ay 2 million ballots per day, no? Per day, yes. So matatapos kaagad yan, and then ang shipping naman natin ng balota ay talagang mga malapit na 2 to 3 days before elections. So pasok po lahat yan. Kasamang James, question din, usapin ng barangay election in relation sa gun ban, may ganun din? Meron po, sa simula po ng September 28, papasok na yung gun ban. Opo. At patungkol po dyan,
yung mga gun ban exemptions na na-issue para doon sa May 13 na 2013 elections, those will still be effective. So pwede no? po yun. Valid po. Pwede pa. Pero po, ang paalala lang namin, kasi syempre, kung minsan nagbabago-bago yung, yung mga security detail, nagbabago-bago yung security agencies, kailangan po siguro nilang i-renew. So pwede na po sila, ngayon pa lang, pwede na silang mag-apply sa COMELEC at humingi ng renewal ng kanilang exemption. Mas mabilis po na proseso yun, so hindi naman sila maaabala masyado. So, again, meron pa ba kayo na gustong iparating na calendar of activities in relation dito sa barangay election, kasama James? Yes, sir. Gusto ko lang paalala na ang filing ng certificates of candidacy ay mula October 11 to 17. 11 to 17. Ibig sabihin, yung mga nagpapaskil na mga poster ngayon, hindi pa ko kandidato yung mga yan. No? So, October 11 to 17. At ang campaign period magsisimula October 18 hanggang 26. 18 to 26 po. Yung 27, walang campaigning dyan, yung pre-election. Tapos 28 is election day. So, 11 to 17, filing ng certificate of candidacy. 18 to 26, campaign period po. Maidugtong ko na rin lang, attorney. So, ito ho sa gun ban, nagsimula na ho ba? O kailan magsimula? Hanggang kailan September matapos? 28 pa yan. September 28 hanggang November 12. So, yan ho yung gun ban. So, maliban ho dyan, yung binabanggit ho ninyo kanina, speaking dito ho sa pagpapaskil. Marami akong makikita dyan. Bati na. Dito sa Quezon City, may barangay dyan. Ang laki. Ang laki-laki talaga. Sabi ko, parang billboard. Ayun na nga Advertisement. Pero ito, maliban ho dyan kasi, Tony, marami nagtatanong. Marami daw yung mga nagpapamedical, yung nagbibigay ng kung ano-ano, at talagang ang daming mga buretes na yan. Ito ho ba, wala ho tayong restriction muna dito? Wala po. Wala po. In fact, kung ang mga ginagawa naman nila ay pa-medical mission, okay na yan. Sige. Mag-servisyo na lang kayo sa tao kahit na medyo may bahid ng epal. Pero ang problema po yung mga poster at mga billboard na nakakadumi ng paligid. Oo. So yun, binabantayan natin kung magpa-file sila ng certificate candidacy. So paano ho yan? So paano ho yan, attorney? Kapag may mga nakita na ho natin, ito, ang lalaki ng kanyang mga larawan, yan na nakapaskil sa kalsada, namuntik ka na madisgrasya dahil sa laki niya. So, pag sila ho nag-file, paano ho ito? Hindi ito po, pinag-aaralan po ngayon kung mag-a-apply pa rin yung doktrina ng Peñera versus Comelec, no? Yung doktrina ng Peñera versus Comelec kasi nakabase yon sa provisions ng ating automation law. Yung automation law natin na merong very specific set of circumstances na hindi naman nag-a-apply sa barangay elections. So ngayon pinag-aaralan natin kung pagdating sa barangay elections, pwede natin makasuhan sila for premature campaigning kapag ngayon pa lang naglalabas na sila ng mga mukha nila and then later on nag-file sila ng certificate of candidacy. So medyo at this point hindi pa malinaw kung talaga makakasuhan natin sa kanila sila, pero pinag-aaralan po natin at gusto nating mangyari ngayon kasi napakadami po nung mga kinakalat nila mga posters at streamers. Medyo taliwas po yun sa konsepto ng barangay elections as an inexpensive electoral exercise. Napapagastos sila. So magtataka ka ngayon, wala ka namang bayad, wala ka namang malaking sweldo sa barangay captain. Bakit ang lakas mo gumastos? Saan ka kukuha ng return of investment dyan? Okay, so at least naliwanag ang mga bagay nito. Speaking na rin pala, maidugtong ko na rin, partner. Kasi ito, maliban ho dyan, palagi ho yung mga patayan na ho ng mga kapitan. Madugo nga daw. Pag barangay election. Ano yan? Mas madugo ho ba ngayong barangay election na ito, attorney? Well, hindi po talagang matindi ang mga ganyang klaseng eksena kapag barangay elections kasi
magkakadikit yung mga magkakasakit. Magkakadugo din minsan. Like families, neighbors, ganyan. Opo. Pero tomorrow po, meron kang command conference. So, bibigyan kami ng security assessment ng AFP at ng PNP. Malaman po natin yung totoong extent ng problema. Tama. Anong oras bukas, sir, yan? So, simula na. Morning time. Okay. Buong araw. Opo. Attorney James, any given time, dito lang XL. Salamat po na marami sa update at magandang umaga po muli sa inyo, sir, ha? Maraming salamat po. Makasama si Comelec spokesman, Attorney James Jimenez. May kaugnayan po sa preparations at lahat ng concerns basically sa barangay. Hindi ko na muna babanggitin, SK. SK. Kasi lahat masiguro eh. Natanggalin, pagpaliban muna. Oo, postpone. Eventually, kung kinakailangan tanggalin, saka lang. Sa mga kabataan din, parang maging sa grupo ng kabataan, sila din sumasang-ayon dito, na reformahin. Ay, well, ang grupo ng kabataan ay pabor din na alisin na ito, gano'n? Na i-reformahin, ayusin. So hindi aalisin, re-reformahin lang. Parang yung paggamit ng pork barrel, di ba? Ayusin lang ang mga guidelines. Hindi! Ang tao ba yan ang gusto sa pork barrel? I-abolish yan. Re-reformahin daw, sabi ng Pangulo. Ay, sa Pangulo yan. Pero sa taong bayan, wrong. Sinama na nga sa budget na next year eh. Sige. Tos Mariosep. But in all fairness naman din, may mga ilang SK naman na palagay ko maayos naman ang kanilang karanasan at ginagawang performance bilang SK officials. Yun nga lang, nalalahat dahil majority nga kasi sablay kung ano yung kanilang ginagawa. Kaya pag ganun ang sistema, parang lahat damay-damay na lang, di ba? Kawawa naman yung mga talagang outstanding SK. Sa akin naman, ang talagang observation ko, ako kasi naging kwan din tayo. Maganda sana ng training siya kung magiging seryoso. Yes, Kagawad Joy. Yun lang kasi nag-aaral kasi yung mga SK. So, for example, sa city sila, hindi sila, matapos lang, kapag sem break lang sila nakakauwi. Ano naman ang performance mo doon? Hindi ba, masarap ng bumiyahe. Sponsor. Yun nga lang siguro may sablay sa ginagawang guidelines or panuntunan, patakaran para magiyahan sila. Lahat naman kasi ganun, di ba? Pag walang malinaw na vision, malinaw na direction, malinaw na giya, liliko. Problema na yung mata mo dyan. Bahala na. Good luck po. Actually, kung tutuusin, ang pansin ko lang sa akin dito, mas matindi yung mga sablay na mga chairman ng barangay. Yung mga matatagal na wala namang nagawa din, talagang nagpahinog na lang ng itlog. Diba? Sa pwesto. Yun ang minsan, nakakalungkot lang talaga. Bueno, lahat po ng yan, bahagi ho ng demokrasya sa Pilipinas. Kung baka gusto nyo tumakbong kapitan ng barangay, go ahead. Kailan daw? October, ano yung filing? Kita nyo naman kami ni Joy, no? Tandang-tanda namin. October 11. 11. Babalik po kami mga summer. Sa aming pagbabalik, alamin po natin ang sitwasyon ng mga evacuees. Ano po, alam nyo, hindi natin kinakalimutan yung pong nangyari sa Zamboanga. Dahil kawawa rin sila doon kasamang Joy. Parang bagong buhay daw sa kanila ngayon. Bagong buhay. Kung tayo sa Metro Manila, ayos lang tayo dito. Sila ho doon mukhang ibang kwento. At isa sa mga bagay na huwag natin kalilimutan. Kahit man lang sa panalangin, makatulong tayo at maayudahan ho natin sila roon. Lahat ng mga namatay dahil naipit sa bakbakan, nagkasakit na dahil bihag sila. At sa hindi nila maintindihan nangyayari kasamang dyan, ano ba ito? Laro o totoo o ano ba ito? Ayan, ang pinakamahirap po dyan, kapag natapos ba ito, bago yung nagbagong buhay kami? Oo. Ito na ba yung katapusan ng kaguluhan dyan? O ito ho ay umpisa lamang? Ano po ang update sa mga Zamboanga evacuees? Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Para po natin sa DZXL 558 Philippine Standard Time, tatakalas 9:36 na ho ng magandang morning! Tatak Arime!
That Time Check was brought to you by V-Fresh. Kabutihan, karunungan, kasipagan. Sigaw ng bayan, V-Fresh. May kilala ka bang tuling, bobo, siraulo o brain damage? Maaring may iodine deficiency disorder sila. Huwag silang gayahin. Gumamit ng iodized salt araw-araw para sa sapat na iodine sa katawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. 558 DZXL. Oy, kala nyo ha. DZXL. Good morning, Metro Manila. Good morning, Metro Manila. Good morning, Joy. Bobby, maraming salamat sa DCXL at nabigyan niyo ako ng pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa aking mga kababayan na makagawa tayo ng isang tunay na serbisyo ng isang leader sa kanyang mamamayan para sa bagong Caloocan. DZXL. Good morning, Metro Manila. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga preso'y kakainis. Hay, bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Good morning. Ay huling. Good morning sa chatter natin sa www.rmnews.com/tv. Live audio video streaming po ng palatuntunan, mga kasama kay J. Franco 997. Good morning. Magalit sa pera, baka kayo Alas 9:38 na po ng umaga ng Sunday, September 22, 2013. Mga kasama, nasa linya po natin butihing kalihim ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Dinky Suliman. Madam Secretary, ma'am, good morning po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Buddy, at sa inyo pong tagapakinig. Kasama rin po natin si Joy Garcia, ma'am. Good morning, Director. Good morning, Joy. Opo, unahin ko na po, ano po ang update natin para sa mga mahal nating evacuees dyan sa Zamboanga, Secretary Dinky? Well, nananatili pa hong ang bilang ay pareho since 3 days ago. Opo. Ibig sabihin, hindi na po nadadagdagan. Ito yung nasa ilang daan po ito, bale? 23,794 Lahat na, okay. na nagtatranslate into 118,819 na tao. Mhm. So, 23,794 families at kung taong bibilangin, Opo. 118,819. Okay. Yan po ang total na naapektuhan. 54% po yan ng population ng Zamboanga. Mhm. Ngayon, yung po sa 118,819 katao, ang nasa evacuation centers po ay 108,834 na katao. At yan po ay yung iba, yung 1,790 families or 2,227 persons, yung balanse ng 118 Opo. ay nasa mga kamag-anak at mga pamilya. Nakapagsara dati 57 evacuation centers po tayo. Nakapagsara po tayo ng 2 sapagkat binalidate at pumunta na sila sa mas malalaking evacuation centers. Sa ngayon, ang pinakamalaki pa rin ay yung nasa stadium o yung sports complex na 11,979 ang pamilya or 71,265. So, tuloy-tuloy ho yung pagbibigay po ng pagkain sa kanila. Mga sa ngayon ay nasa 145,000 food packs na po ang ginagawa nating hot meals at yan po ay ibinibigay sa mga nasa stadium at kalapit na mga evacuation centers. At yung iba po ay binibigyan naman ng food packs every 2 days. Lalong-lalo na po yung mga nagkup-kup na mga pamilyang 4, 5, yun po yung ating mga binibigyan ng food packs kasama ng syudad or city government po.
Oh, so Secretary, dito ho yung mga tagapakinig natin tinatanong. So, as of this moment, tapos na ho ba yung nangyayari hong bakbakan ho dyan? Kailan ho babalik itong mga pamilya yung kanilang panibagong buhay? Yun hong bakbakan, meron pa hong engagement sa ngayon. Hindi ko po makukwento kung ano ho yun dahil sa Opo, we security forces understand. ho Opo. yun. Pero yung kailan babalik, unang-una, ang security forces po, kailangan po nilang i-clear bahay per bahay, daan per daan, para siguradong wala pong naiwan bomba, walang naiwan na mortar, walang naiwan na puputok. Pagkatapos po nilang na-clear, pwede pong pumunta ang mga tao. Subalit nais ko hong ipaliwanag sa inyo na ang karamihan ng babalikan ay nasunog. Kaya ang atin hong tinitingnan, kasama po ni Mayor Beng Climaco, Salazar, temporary shelters para po dun sa mga nasunugan, para makakaroon ng spasyo na makapagplano at makagawa ng permanenteng mga bahay para sa kanila ang pamahalaan na maganda at maayos ang plano na sabi nga ng Pangulo na sa mas maganda at mas maayos na pamamahay ang maibibigay natin. Nag-allocate na po siya ng 3.6 billion pesos para gagamitin po yan sa rehabilitasyon ng Zamboanga City. Ayan, so sa bawat pamilya ho, so talaga hong tutulungan ho ng ating hong kinaukulan kayo ho na mapatayo ho ng bahay na disente at mabigyan ho ng mas maayos ho na buhay ito hong ating mga evacuees ho dyan. Opo, meron nga ho tayong sa ngayon, nasa loob sila ng evacuation centers, karamihan nasa tent. Inaasahan namin na pag natukoy na ng city government ang lugar kung saan pwedeng maglagay ng temporary shelter, yung bunk houses, sisimulan kaagad ang paggawa para mailipat natin unti-unti ang mga mamamayan dun po sa temporary shelter habang nililinis, inaayos at pinagkakaisahan ng plano sa pagtatayo ng permanenteng mga bahay na maganda at mas maayos na pamamaraan sapagkat ang karamihan po nung ilang mga barangay, mga 2 o 3, marami po yung informal settlers kung tawagin. So kailangan pong ayusin para maging maayos po talaga yung kanilang kinapapalooban. Yung mga kapatid nating sama Badyaw, paano aayusin yung mga bahay na hindi po sila sa dagat nakatira kasi marami hong bahay na nakatira sa dagat dahil hindi rin ligtas yan. Pagka tumaas ang alon, tinatamaan din sila. So may mga ganong konsiderasyon na pinag-uusapan po ng city government at namin po. Wala naman pong Ma'am Dinky na napasama na sa mga evacuees na MNLF. May ilan hong nakita pero nakuha na po sila at ating pinag-iibayo at pinag-iigting ang titingin pagkakaroon ng security check ng mga pumapasok po. For now, indefinite pa talaga kasi kahit yung iba gustong bumalik ng bahay, hindi pa safe talaga, Secretary. Hindi pa. Yung hong nanggaling sa affected areas kung tawagin, kung saan pumasok po yung Nur-Niswari faction ng MNLF, hindi pa ho sila pinababalik kasi gusto nga pong ilinisin mabuti ng ating security forces para wala na pong masaktan, para sigurado tayong walang puputok po na iniwan ng Nur-Niswari faction po. Secretary, kamusta po yung mga may sakit? Paano yung medical attention para po sa kanila? Well, ang ating pong Department of Health, ang ating PCSO, City Health at Red Cross, may mga doktor po sila at mga medical units na umiikot at meron din ho yung Bethel Hospital dito, nagdala na ng gamit for temporary emergency birth. So meron ho kaming women-friendly space na ang mga buntis at mga lactating mothers ay nagkakaroon ho ng prenatal. DOH, DSWD at yung City Health ho ang nagmamaneho. Nagtayo ho kami ng mga tents para sa kanila lamang, para nang sa ganon mapangalagaan. May nanganak na nga hong 2. Wow. Nanadala ho sa ospital para dun ho mga anak. Pero
nakatira po sila sa stadium. Okay. Mahirap yung sitwasyon para sa ating lahat, Secretary, but at least yung inyong assistance ay sapat for sure and constant para sa kanila. So, nasa inyo muli yung parting message sa mga kababayan natin nandito sa Metro Manila. May kamag-anakan doon sa Zamboanga na nagtatanong palagi kung ano ba talaga ang pwedeng tulong ng gobyerno. Well, para po sa mga kababayan nating wala po dito sa Zamboanga City, ang hot food or yung cooked meal na aming dinideliver 2 araw na po ay nasa 145,000 plus. At napapakain ho namin ang lahat. Kung meron mang hindi nakakain ay maaring kararating lang nila or kailangan naming abutin sila. Meron kaming test na nilalagay na kung meron silang alam na hindi na aabot, ay kailangan paalam sa amin kaagad. Director, maisingit ko lang, how about dito sa mga volunteers natin? Kasi Director yung na-interview namin kanina. Kaya medyo, Secretary, Madam, yung mga volunteers natin na gusto kong mag-volunteer, marami ho kasi yung mga mamayan ho natin na gusto din tumulong ho dyan. Paano ho kayo kukontakin? Paano ho sila tutulong? Yung mga may kaya no gusto din ho mag-donate? Yung inyong panawagan din ho, Secretary. Well, kung meron po mga gustong mag-donate, doon po sa aming City Hall, pumunta at doon po sa City Hall. Sa aming, dito sa City Sanggunian, dito po sa Zamboanga City. Pwede din po diretso kung nasa Maynila kayo, sa aming National Resource Operations Center sa likod ng CAAP, at doon po pinipick up for C-130 or Navy boat delivery. Ayun. Secretary Dingy, salamat po na marami at magandang umaga po muli sa inyo, ma'am. Magandang umaga ulit. Thank you very much. Opo. Sama sa Secretary Dingy Suliman, ating kalihim ng Department of Social Welfare and Development. Sa lahat po ng efforts, mga ginagawa ng pamahalaan natin, sama-sama na po yan, nilang DSWD. Para doon sa ating mga kapatid na nandyan, naiipit at wala nang choice kundi manatilip dahil sa bayan nila yan, lugar nila yan. Kataon lang na may inkwentro. At kung magbabatayan talaga yung kanilang itsura na sila talaga ay ang dami sa evacuation center. Bagamat andun yung suporta ng ating gobyerno, napakahirap pa rin. For sure. Na tumira dyan. Napakahirap na in-imagine mo yung isa sa yung miyembro ng pamilya na matay dahil dyan sa bakbakan na yan. Tapos wala pang natira sa bahay mo, wala ka nang uwian. Nasunog. Napakahirap. Tapos hirap talaga ng sitwasyon na ganyan. Kaya dyan na lang kakapit tayo sa dasal pananampalataya, tibay ng loob mga kasama. Yun nandun sa may baybayin dagat nila doon, di ba? Sa mga bangka-bangka na nandun. Grabe rin. Talaga hong minsan may ganyang sitwasyon sa buhay. Tayo naman na hindi apektado ng todo, yun na, ang atin na lang maitutulong siguro dasal at gawing kahit paano kung may ibang kaparaanan, pwede ka naman mapag-donate. Yung binanggit mo kasama ng Joy, di ba? Dito sa atin, pwede ho kayo. Nyo, sa RMN stations, pwede. Yan ho yung mga canned goods, yung mga damit, ano po? Biscuits, at hindi kasi pwede yung mga pagkain na madaling masira. Ay, huwag muna. Hindi. Sayang din kasi po. Oh my gosh. Ayan. Diretso na lang ho ninyo dito sa atin sa DCXL 558. Dito ho tayo sa Guadalupe Commercial Complex 4th floor. Yung mga donasyon. O dili ho kaya yung mga nakikinig ho sa atin, yung malapit ho na RMN station, dyan ho sa inyong lugar, affiliate ho natin. Pwede ho kayo mag-donate. Diretso ho yan. Meron ho tayong station dyan ho sa Zamboanga. Yan ho ang RMN Zamboanga. Ano siyang magdi-distribute, tutulong ho, magbibigay sa mga ating home nangangailangan ho dyan. Good morning! Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Happy birthday! Good morning! Happy birthday! Pabulang na pagbati ng maligayang karawan today, kahapon, belated. Sige, September 21, kahapon mga kasama, Sabado nag-birthday ang mga sumusunod. Si Joanne Malilin, birthday, kahapon. Amoy pansit pa rin hanggang ngayon daw sa bahay. Si TJ Biado, happy birthday. Si Joanna Arieta, birthday din kahapon. Happy birthday! May kababayan pala ko na nakikinig sa atin.
Diyan mismo sa Abra di Ilog. Pinapabati niya ang kanyang kapatid nagdiwang ng birthday kahapon. September 21 din si Arnel V. Rodriguez. Ayan, ang pagbati ay galing kay sister mo na si Marivic Rodriguez. Ayan, amoy pansit pa rin daw sa buong bahay hanggang ngayon. Kailan tawid dagat, hindi makarating dito sa atin, Joy. Ayan. Bahala na tayo. Ayan. At sa mga bumabati din ho, ayan, sabi ho ni Texter 5543, hello at hi! Hi, hello! To Precious Lay Pahariliaga ng General Tinio. Thanks from Suki Jet natin po yan, Jet. Thank you po sa inyo. Hindi naman to birthday but happy listening and thank you for watching. Ben Brook 2011. Good morning Metro, sabi niya. Ben Brook, thanks ha. 1792, ma'am, dito po sa aming barangay Santissimo, Rosario. Talagang barangay Santissimo, Ba? San Pablo City, Laguna. Wala hong project ang SK. Oh. Pakaang-kaang. Ha? Pakaang-kaang. Nga nga. Anong nangyari? Hindi, baka meron, hindi niyo lang nakikita. Baka tapos na yung paliga. Invisible. Tapos na yung waiting shed. Okay. Aba, mahirap po mag-antay ng sasakyan sa probinsya pag walang waiting shed. Mahirap. Oo, at least meron kang maupuan man lang. Meron nakalagay doon. Ha? Yun nga lang, hindi wifi. Sa Maynila, wifi. Mamaya pasadahan natin yung bago tuloy pa style. Maganda to. Nasa na tayo kasama, Joy? Good morning po, ma'am sir. Sino ho ba ang Prime Minister ng Japan ngayon? Prime Minister talaga. Si Shinzo Abe. Nagtatanong, tama ba ang anak ko ng grade 4, Mr. Jose Lacanlali ng Bamban Tarlac. Sabi mo ni Texter 0150, pakibati naman po ang kapatid ko na nagdiwang ko ng birthday. Ito, tapos na pala ito. Ito na yan. Ayan, si Mark po ng Basista Pangasinan, tanong po namin kila, sir, tuloy po ba yung SK election? Kasi po, sabi nila wala na po. Buwag na po. Yung SK, sabi ni Texter 1079. Wala pa official decision. official. But of course, mukhang yun na nga. Anyway, good AM, si Presidente Noynoy nagtatago. Nagtatago daw sa Sambo. Nang-aasar si Mr. Nice Guy to ng Sambales. Good AM, sir. Ma'am, tanong ko lang po, saan po ba talaga napupunta ang pondo ng SK? Kasi po, napapansin ko lang po, tuwing may liga, liga lang gumagastos ang SK sa loob ng 3 taon. Saan po kaya napupunta ang ibang pondo? Kung gano'n naman po, wala namang nagiging project ang SK, kundi ang liga lang. Thanks po, Blue Mart ng Batangas City. Observation niya yan. Yun nga, doon kasi na tawag dito na nagkaroon ng hump. Hanggang doon na lang pag sinabing SK Liga kaagad na nakabuntot. Opo. Nakikinig daw sa atin ang mga tindero ng Danny De Leon Store dyan sa Dalas, Quezon City. Sabi ni Idol Mon Samson ng Manila Bulletin. And congratulations sa Manila Bulletin, paring Mon Samson, kay yung magaling nilang photographer, journalist na si Linus Garjan Escandor. Siya po ay tinanghal at nakatanggap ng Gold Award for capturing a highly charged emotion of duty and exasperation. Ito yung enkwentro kasama Joy dati ng police authorities and informal settlers noong 2012. Ayan, ginawa rin siya ng World Association of Newspapers and News Publishers sa Asian Media Awards. Ayan, gold medal. Galing. Wow! Pagkakakuha niya. Ito yung napansin nyo sa mga onliners natin. Ayan, asan yung camera? Oo, late pala ito. Saglit ha. Yung, di ba, may dispersal usually. Yung mga polis, naka-truncheon yan, di ba? Ayan. Binabato sila, pero para silang mushroom yung mga otoridad natin na kinukubera ng mga sarili nila ng truncheon nila. Ayo, congratulations! Talaga nakakatakot ang dating, pero yun nga, highly charged yung eksenang yun, ha? Congratulations. Linus! Ito text ni Texter 1079. Good day. Ma'am, dito naman sa bahay ng Basista Pangasinan Orchestra Festival. Ay, meron silang orchestra? Opo. Festival?
magpasyal po din kayo dito. Maraming magagaling na musik at singer. Dito baka ma-discover nyo po ang taga dito sa bayan ng Basista kasi marami dito orkestra na sa Barangay Tumpay, Basista, ma'am. Asahan namin ho na makapasyal din kayo dito. Kakanta ho kami dyan, kasamang body pag namasyal ho kami dyan. Sige po, It's more fun dito po sa bayan ng Basista, Pangasinan. Papalakpak ako kay Joy, mga kasama. Welcome po kayo, lalo na lahat ng nakikinig sa programa nyo. Ma'am at sir, maraming salamat po. Thanks sa DCXL 558. Imagine all the people. Kaya. Pwede na? Kaya. Pwede na ba? Pwede na ako actually, sa ito, banyo. Ito, matagal ko nang pinapakanta kay partner Joy ito eh. Ito, pakinggan nyo. -1 yan, ha? Bira! Nayupan ko! Nawala yung kopya Wala ho, kasi yung kopya ko nawala yung kopya. Magagawa natin. Salamat sa mga texters natin, mga kasama. At bigyan ko lang isang magandang morning balita pa rin. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Ito ho yung waiting shed. Kung ang waiting shed sa probinsya o sa mga malalayong nayon, magkamisan talagang ang bubong kugon at ang poste ay kahoy. Dingding ay pawid kung meron man. Ay ayos na sa atin. Kawayan ng upuan dito sa Metro Manila, lapit sa lungsod ng Maynila. Meron silang high-tech na waiting shed. Wow. Sa Espanya. Ano ito? Yung tumataas? Ito Oo. ba yung kapag pinindot mo, tataas siya? Ganun. Ikaw? Bababa? Sa harap Yung daw ng waiting US shed na dito yan. eh. High-tech eh. High-tech. Hindi mo ba nadaanan? Kahapon? High-tech. Nag-train ka pala kahapon, ano? Ayon kay Mayor Estrada, walang gastos ang pamahalaan lungsod sa mga bus stop waiting sheds kung saan ay pribado ang sumagot. Nilagyan po ito ng vandal-proof na materyales. Hindi mo pwedeng sulatan ng kung ano-ano. Di ba? Ang dami mga vandal na mga vandalism. Ayan. Yung mga vandals. Yung mga kung ano nakasulat sa kung saan dingding. Sos Mariosep. Ito daw hoy meron din CCTV camera. Wow, So alam mo, kapag may kababalaghan kayong gagawin ay, dyan, huli. Huli kayo At dyan. pag may manghuhold up, lalapit sa'yo, huli. Tapos, may libreng wifi pa kasama. Gusto kong tumampay dyan. Tambay ka na dyan. Tapos, sabi pa nila, kikita raw ang lungsod ng Manila sa mga advertising space na nilagay din sa mga bus stop na yan. Ang wifi ay libre. Para mahikayat daw si Joy. Good morning! Para mahikayat ang sino mga pasahero na sumakay dyan, gumamit. At saka, yun nga lang, ang duda ko dito, pag ganyan, mas matindi ang prospect ng hold-upper. Oo, pag ganyan, may wifi. Kasi lalabas mo ng mga tablet mo, mga kung ano ng tabletas dyan, o gadgets mo para maka-wifi ka lang. Baka meron naman. Baka mayroon ng pulis dyan. Ayun, dapat may guard. Police presence Hindi yung pulis na wala lang. Sige, so congratulations sa high-tech na waiting shed. Congratulations! DZXL. Good morning, Metro Manila. Si Nanay Lydia Ferrer. Good morning, Nanay. Nasa line nila. Hello, good morning. Matutuwa ako dahil andyan kayo. Ay, nasaan po ba Masaya kayo, kami. Nay? Saan po kayo? Ang ganda-ganda na binabalita ninyo eh. Salamat po. Opo. Saan po kayo ngayon yan? Dito mga ako, anak sa Barangka, Marikina. Barangka, Marikina. Opo. Opo. Morning, taga mo sa Marikina ho. Napatawag po kayo, Nanay Lydia. Ay, wala na gusto ko lang nabating kayo dahil nagagandahan ako sa mga binabalita ninyo. Ay, naku, salamat po talaga. Maganda talaga. Maganda po si Joy. Si Joy, oo. Si kasamang buddy. Oo, sana matagal ang oras nyo. 2 oras na po ito, Nay. Ganun yun. Alas 8 po kami, hanggang alas 10. Ayun, maganda. Pero nakikinig po si Manager, Boss Janil. Pakikinggan niya po yung binabanggit na pasubali. Alin? Napakinggan po niya yung request ninyo, Nanay Lydia. Ay, oo. At di ba, nagbabati rin kayo ng mga may birthday? Yes! Opo. Sino birthday, Nay? Ay, kasi yung aking anak na isang, nagtatrabaho sa munisipyo, birthday niya sa Same po. September 27. Okay. Ano pong pangalan, Nay Lydia?
Susan Ferrer. Kaya lang nasa simbahan sila ngayon. Ngayon, opo. Ay, hindi bali, September 27 ba kanyo? Oo. Babatiin natin sabay September 29 na, Sunday. 29 na. Pero sa 27, babatiin natin sa Friday sa newscast. O kasi ang layo naman ninyo. Sana magpapansit ako Wala naman akong dala dyan. Sarap yung pansit. Makarating lang po sa amin yung amoy pansit na yan. Okay na. Ang layo kasi. Di bali na Elijah. Ang hirap ng pagbiyahe-biyahe. Opo. Ilang taon na po ba kayo? Ako 72. Na, pero parang, bata pa, pakinggan. Wala akong palya ng pakikinig sa inyo. Pag gising ko, pagdadasal ko, dadasal ko rin ng DCXL kasi matagal nang nakikinig ako dyan mga dating mga announcer dyan, wala na nga sila. Sino inabutan nyo pa dati? Kauna-unahang announcer na pakinggan nyo sa DCXL? Ano ka mo? Sino po yung una ninyong announcer na napakinggan nyo sa DCXL? Sila ang pangalan si Giovanni Calvo ba yun? Opo, Sumalangit Nawa. Oo nga. Si Tatay Al Mendez, sinabutan niyo po ba? Oo, yung mga yan. Opo. Kalimutan ko mga pangalan. Pero mabait din sila. Opo. Giovanni Calvo, lagi akong pinatatawan yan Talaga, kumakatok ho talaga yun sa mga misis. Oo, masaya siya. Opo. Nawala na nga ang aga. Kaya lang ang aga niyang nawala. Sa bagay na, may purpose talaga. Oo nga, napakabata niya nung mawala siya. Maliban kay anak niyong Susan na binabati natin ng birthday, meron pa ho ba kami? May paglilingkod na wala naman, kundi lagi ko. Ang program niyo ba, linggo lang? Opo, 8 to 10, ma'am. Good morning, Metro. Pero dati everyday kayo? Hindi po, nag-everyday kami. Si Joy po, everyday nyo napapakinggan. Everyday din si Kasamang Buddy, pero ibang programa ko. Iba ko yung mga partners ho namin. Hiwalay po kami pag Lunes hanggang Biyernes na. Bagay na bagay yung tandem ninyo, lalo na yung mga boses ninyo. Wow. Malalamig. Hindi ho talaga nagsisinungaling, matatanda na Nanay Lydia, salamat po na marami ha. God bless. Batuhin ko yung mga taga Marikina. Opo. Taga Barangka. Yung aming chairman. Si Bulik. At yung mga iba pa. Opo, Nay. Salamat ng marami. God bless. Thank you so much, si Nanay Lydia Ferrero. From Barangka, Marikina, masama. Susan Advance. Happy birthday! Ang dami pa namin gagawin ni Joy, hindi niya namin sukat akalain, ubos na pala yung oras. Ayan, na-enjoy ho namin dahil na-enjoy ho namin na nandyan ho kayo nakikinig ho sa amin. Malapit na palang anniversary natin, partner. Sinabi mo, balita ko, naghahanda na si Jen ng Oo, Jen. mga bloopers natin. Akala ka naghahanda na ng... Dati hindi pa. Naghahanda na ng papremyo si Kaan. Dati hindi pa in love si Jen nung nagsisimula tayo. Ngayon in love na siya. Ayan, si Jen. Sige. Mga kasama, paano po? Ingat lang sa biyahe kung maulan pa rin sa lugar ho ninyo. Kung mamamalengke ho kayo, huwag gumamit ng plastic ha. Partner, thank you. Joy. Ayan, paalam na ho kami. See you ho next Sunday. Yung kasama, dito ng Apo Cagayan, Joy Garcia. From the province of Occidental Mindoro, home of the Tamaraws, muli ako si Buddy Oberas. Good morning, Metro Manila. Mabuhay. Good morning, Metro Manila! Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good morning, Metro Manila! Hanggang sa susunod na linggo mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558.